Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 7, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, ilang transport groups hindi na itutuloy ang ikakasasa ng transport strike ngayong araw matapos maglatag ang DOTR ng ilang solusyong makatutulong sa transport sector. Bilang ng mga walang trabaho sa bansa, bahagyang tumaas noong Hunyo. Malacanang kinumpirmang mayroon pa ring standing order para sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Mga nagpakalat ng fake news sa umunoy pagkaka-aresto ng senador, inaalam na ng Malacanang. Bank tax records at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte inaasang mabubusisi na ng prosekusyon at depensa sa susunod na linggo. Health Secretary Jose Pujalte Jr. sinampahan na reklamong graft sa ombudsman dahil sa pagpapatigil ng bidding sa gamot sa tuberculosis. US government formal nang hiniling ang extradition para sa religious leader na si Apollo Kibuloy. Metro News, CCP hindi for sale. Publiko binalaan sa mga fake news na kumakalat sa social media. Sa ating pong Science and Technology News, isang species ng dolphin na itinuturing na endangered muling naispatan sa San Miguel Bay. Lifestyle News, Diocesan Shrine and Parish of St. Augustine sa Baliwag, Bulacan, idineklarang important cultural property ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Sa ating pong music trivia, ngayong petsa nakuha ng The Bee Gees ang kanilang kauna-unahang number one song sa US single chart. Anong kantang ito? Alamin. At sa balitang kakaiba, taong makakasama sa pagbabarbecue, maaari ng i-book online sa Russia. Tamang oras sa buong Pilipinas, alas 6:39 na magandang Friday morning. Kami po yung tagapagbalita, Darrell Justin. At Darlene Olanyo. Dako na tayo sa detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Ibigay muna tayo ng mabilisang weather update. Lagay ng panahon. Weather Update. Weather Update. Naglabas po ang Pag-asa DOST ng heavy rainfall warning kaninang alas 5 ng madaling araw, August 7, 2026. Bunsod ng epekto ng pinalakas na southwest monsoon o habagat. Batay sa abiso, nakasailalim ngayon sa orange warning level na may banta ng pagbaha sa Zambales, Bataan at sa Pampanga, partikular sa Florida Blanca, Lubao, Sasmuan, Macabebe, Masantol at Porac. Nakataas naman ang yellow warning level na may posibleng pagbaha sa mga flood-prone area sa Metro Manila, Cavite, Laguna, partikular sa Cabuyao, Calamba, Santa Rosa, Biñan at San Pedro, probinsya ng Batangas, Rizal, sa Quezon, partikular sa San Antonio at Yaong, Tarlac, partikular sa San Jose, Capas, Bambana, Mayantok at San Clemente, Pampanga, partikular sa Mabalacat, Angeles, Guagua, Minalin, Santa Rita, Bacolor, San Fernando, Mexico, Santo Tomas, San Simon at Apalit, at sa Bulacan, partikular sa Kalumpit, Hagonoy, Paumbong, Malolos, Bulacan, Obando, Bocaue, Mekawayan, Marilao, Balagtas at Giginto. Samantala, kasalukuy namang umiiral ang mahina hanggang katamtaman na may paminsan-minsang malalakas na mga pag-ulan na posibleng tumagal sa 3 oras at maaaring makaapekto sa mga kalapit na lugar sa Laguna, partikular sa Santa Maria, Mabitaca, Fami, Siniloan, Pakil, Pangil, Alaminos, Bay, Calawan, Liliw, Los Baños, Luisiana, Magdalena, Mahayhay, Nagcarlan, Pagsanhan, Pila, Rizal, San Pablo, Santa Cruz, Victoria, Cavinti, Kalayaan, Lumban at Paete. Sa Quezon, partikular sa San Francisco, San Andres, Mulanay, San Narciso, Catanawan, Buenavista, General Luna, Lopez, Macalelon, Ginayangan, Mauban, Sampaloc, Candelaria, Dolores, Sariaya, Lucban, Tayabas, Bordeos, Polillo, Panulucan, General Nakar, Real at Infanta.
Sa probinsya naman ng Tarlac, partikular sa Kamiling, Santa Ignacia, Paniqui, Herona, Tarlac City, Concepcion, Anawa, La Paz, Pura, Ramon, San Miguel, Victoria at Moncada. Sa Pampanga, partikular sa Magalang, Arayat, Santa Ana at San Luis. Sa probinsya ng Bulacan, partikular sa Pulilan, Baliwag, Plaridel, Pandi, Santa Maria at San Jose del Monte, at sa Nueva Ecija, sa Cabiao, San Antonio, Zaragoza at Licab. Inaabisuhan ng publiko at mga concerned disaster risk reduction and management offices na manatiling nakamonitor sa lagay ng panahon sa kani-kanilang mga lugar. 774 Balita Ngayon. Ilang lugar naman sa bansa ang nagsuspende ng klase ngayong araw ng Biyernes dahil sa masamang panahon bunsod ng southwest monsoon o habagat. Sa Luzon po, sa particular sa National Capital Region, wala pong klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Caloocan, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Pateros, San Juan City, Taguig City at Valenzuela City. Sa Ilocos Region naman, Magsingal. Ayan, wala pong pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Sa Pangasinan, wala pong pasok sa Aguilar, Alaminos, Alcala, Anda, Asingan, Bayambang, Binmalay, Bugalyun, Calasiao, Dagupan, Infanta, Lingayen, Mabini, Malasiki, Mangaldan, Mapandan, Pusorobio, Rosales, San Carlos, San Pavian, San Jacinto, San Manuel, Santa Barbara, Santo Tomas, Sison, Suwal, Orbistondo, Urdaneta at sa Limay, Bataan. Ganun din po, wala din po pasok sa lahat ng antas. Sa Bulacan naman, wala pong pasok sa Angat, Balagtas, Baliwag, Bukawe, Bulacan, Bustos, Kalumpit, Doña Remedios Trinidad, Giginto, Hagonoy, Malolos, Marilao, May Kawayan, Norzagaray, Obando, Pandi, Paumbong, Plaridel, Pulilan, San Jose del Monte, San Rafael at Santa Maria. Sa Pampanga naman, wala pong pasok sa Angeles, Mabalacat, Macabebe, San Fernando, San Luis. Sa Zambales naman, wala pong pasok sa Butolan, Iba, Olongapo, Palawig, San Felipe, San Narciso. At dako naman tayo sa Region 4A. Sa Batangas, wala pong pasok sa Alitagtag, Balayan, Balete, Bawan, Calaca, Calatagan, Cuenca, Ibaan, Laurel, Lemery, Lian, Lipa, Lobo, Malbar, Mataas na Kahoy, Nasugbu, Padre Garcia, Rosario, San Jose, San Juan, San Luis, San Nicolas, San Pascual, Santo Tomas, Taal, Talisay, Tanawan, Taysan, Tingloy at Tuy. Wala rin pong pasok sa Cavite at Laguna. Sa Rizal naman, wala pong pasok sa lahat ng antas sa Antipolo, Baras, Binangonan, Cainta, Cardona, Halahala, Montalban, Morong, San Mateo, Tanay at Teresa. Sa Region 4B naman, wala pong pasok sa lahat ng antas sa Lubao, Mamburao at Santa Cruz Occidental, Mindoro. Sa Cordillera Administrative Region, wala pong pasok sa Abra, Baguio City at Benguet. Ito naman mula po preschool hanggang senior high school ang wala pong pasok sa mga pampublikong at pribadong paaralan sa Quezon City. Ganon din po sa Basista, Pangasinan, sa San Ildefonso at San Miguel, Bulacan at ganon din po sa Taytay, Rizal. 774 Balita Ngayon. Sa ibang mga tampok na balita, binawi na ng Pasang Mazda at iba pang transport group ang nakatakdasa ng tigil pasada ngayong araw August 7. Ayon kay Pasang Mazda National President Obit Martin, ito ay matapos maglatag ng solusyon ng DOTR na makatutulong sa transport sector sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Kabilang sa inilatag na tulong ni DOTR Secretary Giovanni Lopez sa pakikipagpulong nito sa mga leader ng transport group ay ang pamamahagi ng 12 peso fuel discount, 1.5 billion pesos na public transportation modernization program amortization subsidy at pagsama sa mga tsuper sa Unified Package for Livelihoods Industry Food and Transport o Uplift Cash Assistance mula sa DSWD. Sa ilalim ng Uplift program, kasama na ang mga transport group sa makakatanggap ng 2,000 piso na ayuda kada buwan na magtatagal hanggang sa buwan ng Disyembre. Sa usapan namin ni Secretary Rex, isasama na po yung transport group dito. So masasama po sila sa next ng update assistance natin at makakasama rin po sila dun sa sinasabi natin 2,000 monthly until December. Ayon pa kay Lopez, simula sa August 10 ay iwi-waive na ng NLEX at SLEX sa kanilang toll fee para sa mga provincial buses. For discount, for exception for provincial buses. I think it was yesterday po, o the other day, kinausap natin ang Toll Regulatory Board, no? At sila EDJR. At tayo nakiusap sa NLEX, no?
no, at sa SLEX, at kami nagpapasalamat po na starting August 10, ang ating pong dalawang toll operators po, no, they're going to waive the toll fee for all provincial buses po na dadaan sa ating expressway. Again, our profound gratitude to Mr. MPP and Mr. RSC po. Starting August 10 po yan. Bukod pa dito, hindi na rin anya maniningil ang PITX ng terminal fee hanggang sa katapusan ng taon. Dagdag pa ni Lopez, nakipag-ugnayan na rin sila sa SM Corporation na may mga terminal at tumayag anya ang pamunuan ng SM na i-waive ang monthly terminal fee o membership. 774 Balita Ngayon. Bahagyang tumaas sa 4.9% ang unemployment rate sa bansa noong Hunyo. Katumbas ito ng 2.59 million ng mga Pilipino na naitalang walang trabaho o negosyo noong June 2026 batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon kay National Statistician and PCA Undersecretary Claire Dennis Mapa, ito ay mas mataas kumpara sa 4.8% unemployment rate o katumbas ng 2.50 million katao na walang trabaho noong May 2026 at 3.7% unemployment rate o 1.95 million katao na walang trabaho o negosyo noong June 2025. Ang bilang ng unemployed persons o mga nasa labor force na walang trabaho o negosyo noong Hunyo 2026 ay nasa 2.59 million. Ito ay tumaas ng 639,000 kung ikukumpara sa bilang ng unemployed noong Hunyo 2025 at tumaas din ng mga 89,000 kumpara sa bilang ng unemployed noong Mayo 2026. Ang unemployment rate ay tinatayang nasa 4.9% o 49 sa bawat 1,000 na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo noong Hunyo 2026. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang unemployment rate noong Hunyo 2025 na nasa 3.7% at noong Mayo 2026 na nasa 4.8%. Samantala, naitala naman sa 95.1% ang employment rate sa bansa para rin sa buwan ng June 2026 o katumbas ng 50.66 million na mga individual na may mga trabaho. Samantala, ang underemployment rate naman o mga employed na ngunit nagpahayag na nais magkaroon ng karagdagang oras ng trabaho o magkaroon ng karagdagang trabaho ay naitala sa 12.1% o katumbas ng 6.11 million individual na mas mataas sa 11.4% noong June 2025 ngunit bahagyang bumaba sa 12.2% noong May 2026. 774 Balita Ngayon. Samantala sa iba pang balita, kinumpirma ng Malacanang na may umiiral pa ring standing order para sa pagpapaaresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC kung saan itinuturing siyang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity na may kaugnayan sa War on Drugs campaign ng Administrasyong Duterte. Inihayag ito ni Palace Press Officer Claire Castro kasabay ng pagsasabi na sinisilip na rin ng palasyo ang mga nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa umano'y pagkakaaresto ng senador. Ayon kay Castro, inatasan na ni Presidential Communications Office PCO Secretary Dave Gomez ang anti-fake news desk ng ahensya na alamin kung may dapat managot sa pagpapakalat ng nasabing impormasyon. Sinabi pa ni Castro na pinag-aaralan na rin kung may nalabag na batas ang mga responsable sa pagpapakalat ng fake news kasabay ng pagtitiyak na hindi ito pababayaan ng pamahalaan. Nakausap po natin mismo sa Secretary Dave Gomez at ipinag-utos na rin po niya sa anti-fake news desk natin na tignan lahat ang nagpapakalat ng mga fake news katulad ng nangyari dito sa di umanong pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa at titignan din natin kung ito ba ay malisyoso. Naniniwala rin si Castro na posibleng mga trolls ang nasa likod ng maling impormasyon na kumalat sa iba't ibang social media platforms kaugnay sa umano'y pagkakaaresto ni De La Rosa. Kahapon nung tinanong ko rin kayo, MPC, kung saan nagmula, meron kayo ibinigay sa aking mga ibang impormasyon, pero hindi po tayo titigil doon. At tignan po natin, kasi kung sila man nagsimula, pero meron syempre mga troll na nagpakalat nito. Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. 774 Balita Ngayon. Samantala, yellow alert sa Visayas Grid tinanggal na ng NGCP. Narito po ang report ni Gina Mape.
Kinumpirma ng National Grid Corporation of the Philippines na inalis na ang idineklarang yellow alert sa Visayas Grid. Ayon sa NGCP, alas 10:15 kagabi ng alasin, ang naturang alerto. Idinideklara ng NGCP ang yellow alert sa isang lugar kung ang operating margin ay hindi sapat upang makatugon sa contingency requirements. Ayon sa NGCP, umaabot na sa 2,497 megawatts ang available capacity. Mas mataas sa kinakailangang 2,189 megawatts kapag mataas ang demand. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Samantala, inaasahang mabubuksan na ng prosekusyon at depensa sa susunod na linggo ang mga bank at tax records ni Vice President Sara Duterte, asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio at mga negosyo nito. Maglalabas na si Presiding Officer Chis Escudero ng kautusan upang ma-access ng magkabilang panig ang bank at mga tax records mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR, Anti-Money Laundering Council o AMLAC at 6 na bangko. Sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Donggol na maglalabas na ng written order si Escudero sa sandaling makumpleto hanggang sa August 13 ang ibinigay na palugit sa 2 bangko na humingi ng extension sa pagsusumite ng mga financial records. Ito na lamang din ang kulang at nainspeksyonan ni Escudero at ng Clerk of Court ang naunang natanggap na maraming kahon ng bank at tax records. Dagdag pa ni Donggol, may mahabang panahon pa para sa pre-marking ng mga dokumentong dahil ito ang pinakahuli sa isasalang sa paglilitis sa ilalim ng Article 2 o ang hindi may paliwanag na yaman ni BP Sara. Samantala, House Prosecution nakahinga na ng maluwag dahil wala nang magiging sagabal sa proseso ng impeachment laban kay BP Sara Duterte. Grace Mariano sa report. Nakahinga ng maluwag ang House Prosecution Panel dahil wala nang magiging sagabal pa sa proseso ng impeachment, partikular sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ito ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua makaraang ibasura ng Supreme Court ang petition ni Vice President Sara Duterte laban sa impeachment proceedings na isinagawa ng House Committee on Justice. Sabi ni Chua dahil dito ay hindi nakakabakaba ang panig ng prosecution na baka bukas makalawa ay patigilin ang impeachment trial dahil may pasya ang kataas-taasang hukuman na labag ito sa konstitusyon. Gate ni Chua dahil sa ruling ng High Tribunal ay wala nang dapat maging pagdududa sa nangyayaring impeachment trial kaya tiyak na magtutuloy-tuloy ang pagpipresenta ng mga ebidensya sa mga alegasyon kay VP Sara na nakapaloob sa 4 na articles of impeachment. Napakahalaga. Dahil unang-una, at least, makakahinga na tayo na magtutuloy-tuloy na to at wala na magiging sagabal dito sa impeachment na ginagawa ngayon dito sa Senado. At least hindi na tayo kakaba-kaba na baka mamaya bukas makalawa ay patitigilin tayo dahil sasabihin nila ay may Supreme Court decision at sinasabi unconstitutional. Pero ngayon, wala nang ganyan, so wala nang dahilan para pagdudahan pa natin itong nangyayari ngayon na impeachment hearing at tuloy-tuloy na yung presentation ng prosecution. Yan po ang pahayag ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala sa pang-report, mas maraming trabaho at AI ready namang gagawa isinusulong sa private sector meeting sa Malacanang. Detalye ihahatid ni Chanel Salazar. Tinalakay ng pamahalaan at ng Private Sector Advisory Council ang mga hakbang upang mapalawak ang AI at digital skills ng mga Pilipino at makalikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho. Sa ikalimang pulong ng PISAC Education and Job Sector Group na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinag-usapan ang pagpapatupad ng Semiconductor and Electronics Industry Roadmap at iba pang programa upang maihanda ang mga manggagawa sa pangailangan ng mga umuusbong na industriya. Tinalakay rin ang mas mahigpit na koordinasyon ng pamahalaan, pribadong sektor at akadim upang matugunan ang job skills mismatch o hindi pagtutugma ng kakayahan ng mga manggagawa sa pangailangan ng mga industriya. Ayon sa Malacanang, layo ng mga hakbang na mapalawak ang oportunidad sa trabaho, mapaunlad ang kasanayan ng mga Pilipino
at mapalakas ang kakayahan ng bansa na makipagsabayan sa makabagong ekonomiya. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, bago pa man makaisang buwan sa kanyang pwesto, naharap na sa reklamong graft sa Office of the Ombudsman si Health Secretary Jose Pujalte Jr. dahil sa umunoy pag-uutos nitong itigil ang pagbili ng mga gamot at kagamitan para sa tuberculosis o TB para sa kasalukuyang taon. Sa 18 pahinang reklamo ng mga nagpakilalang mga health advocate, nakasaad na inaakusahan si Pujalte ng paglabag sa Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act matapos umano niyang mag-issue ng memorandum na nagpapatigil sa proseso ng procurement ng mga supply laban sa TB. Ang mga whistleblowers ay humiling sa ombudsman na imbestigahan at patawan ng preventive suspension si Pujalte maging pagpataw ng kaukulang kasong kriminal laban sa kanya. Inihayag ng mga nagrereklamo na tila sadyang pinatatagal ng bagong kalihim ng DOH ang schedule ng public bidding upang magbigay daan sa isang pinapaborang supplier. Iginit din ng mga ito ang dulot na malaking pinsala sa pampublikong kalusugan sa umunoy ginawang pagpapatigil dahil naaantala nito ang gamutan ng mga may aktibong TB at maaari rin nila itong magdulot ng drug resistance at mabilis na pagkalat ng sakit, lalo't ang gamutan sa TB ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na 6 hanggang 9 na buwang pag-inom ng gamot araw-araw. Samantala, mahigit 800 pulis ipinakalat upang umasiste sa mga naapektuhan ng bagyo at habagat. Detalye hahatid ni Angel Garcia. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng Philippine National Police sa mga kababayan nating naapektuhan ng bagyong Maymay at ng habagat. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, nasa 877 ang mga pulis ang kasalukuyang nakadeploy sa maapektadong lugar kung saan nakaantabay rin ang mahigit 10,000 na miyembro ng Reactionary Standby Support Force na maring agad na i-deploy kung kinakailangan. Aniko, maabot sa 3,012 na mga residente ang inilikas sa iba't ibang evacuation center bilang pag-iingat sa panganib na dulot ng masamang panahon. Sa pinakuling datos ng PNP, 6 na katao na ang napaulat na nasawi dahil sa epekto ng bagyo at ng habagat. Kabilang dito ang 2 nasawi sa Rodriguez Rizal matapos matabunan ng rock slide, tig-isang nalunod sa Luna, La Union at Alaminos, Pangasinan at 2 nasawi sa La Trinidad, Benguet. Gayunpaman, nilinaw ng PNP na patuloy pa nilang bineberipika kung ang lahat ng naitalang pagkamatay, partikular ang mga kaso ng pagkalunod ay direktang may kaugnayan sa pananalasa ng bagyo at habagat. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang pulisya sa pagsasagawa ng preemptive evacuation, search and rescue operation at iba pang disaster response sa mga lugar na apektado ng bagyo. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Formal nang hiniling ng pamalaan ng Amerika sa Pilipinas ang extradition na religious leader na si Apollo Kibuloy upang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya sa Estados Unidos. Kinumpirma ni Philippine Ambassador to the United States Babe Romualdez na naipadala na ang formal na kahilingan sa Department of Justice sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs noong nakaraang buwan ng Hulyo. Si Kibuloy ay naharap sa mga kasong child sex trafficking, fraud, money laundering at bulk cash smuggling sa Estados Unidos. Itinuturing din siyang most wanted ng US Federal Bureau of Investigation. Kasalukuyang nakadetene si Kibuloy sa Pasig City Jail habang nililitis sa mga kaso niya dito sa Pilipinas, kabilang ang qualified human trafficking na isang non-bailable offense at sexual abuse. Samantala, kaugnay na balita, extradition kay Pastor Apollo Kibuloy pinamamadali ng isang senador sa DOJ. Conde Batak sa detalye. Idiniin ni Senator Risa Ontiveros sa Department of Justice o DOJ na madaliin na ang pagpapa-extradite kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy sa Estados Unidos. Ito'y matapos kumpirmahin ni Philippine Ambassador to the US Babes Romualdez na nag-request na ang gobyerno ng Estados Unidos na dalhin na sa kanila si Kibuloy para litisin sa kinakaharap na sex trafficking ng mga minor de edad, fraud at smuggling ng bulto-bultong pera. Git ni Ontiveros, panahon na para papanatagin ang buhay ng mga naging biktima ni Kibuloy. Ayon kay Ontiveros na chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, hinihingi na ang hustisya sa napakaraming kababaihan
at kabataan na nai-traffic ni Kibuloy sa buong mundo. Git pa ng senadora, ang pananatili sa bansa ni Kibuloy ay nagbibigay ng tapang sa mga tagasunod ng pastor na iharas ang mga survivors na nagsalita laban sa kanya. Matatandaang nagpatawag ng pagdinig si Ontiveros tungkol sa mga pang-aabusong ginawa ni Kibuloy sa mga babaeng miyembro ng religious group kung saan narinig mula sa kanila ang mga nakakadurog na testimonya ng dating televangelist. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Tamang oras sa buong Pilipinas, 1 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Kami pa rin po yung tagapagbalita, Darrell Justin. At Darlie Donanyo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. CCP hindi for sale, publiko binalaan sa mga fake news na kumakalat sa social media. Detalye hahatid ni Jonah Bakiran. Naglabas ng babala ang Cultural Center of the Philippines o CCP laban sa mga kumakalat sa social media post na nag-aalok umano ng pagbebenta ng bahagi ng CCP complex sa Pasay City. Sa inilabas na public advisory, sinabi ng CCP na peke at hindi otorisado ang isang online listing na nagsasabing ibinebenta ang isang 23-hektaryang lupain na umano'y sakop ng titles number 75681 at 75676. Binigyan din ng ahensya na ang lahat ng ari-arian ng CCP ay pagmamayari ng pamahalaan at hindi ipinagbibili. Nilinaw naman ng CCP na wala silang otorisado o accredited broker, ahente o kinatawan na maaaring makipag-usap o magsagawa ng bentahan ng mga ari-arian nito. Lahat din nila ng dokumento, sketch plans o listing titles na kumakalat online ay hindi otorisado at peke. Hinimok naman ng publiko na huwag makipag-ugnayan o makipagtransaksyon sa mga individual o entities na nagbebenta ng bahagi ng CCP. I-report din nila ito sa asset.management@culturalcenter.gov.ph. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman po ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 60 pesos and 85 centavos, 70 pesos and 32 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 81 pesos and 96 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 20 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Mga kanyusik, alamin na natin ang resulta sa Lotto. Hatid sa atin yan ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng August 6, 2026 draw ng Super Lotto 649 at Lotto 642 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 30, 49, 5, 13, 36, at 39. Muli ang winning number combinations ay 30, 49, 5, 13, 36, at 39. Mayroon itong jackpot prize na 25 million pesos. Sa Lotto 642, ang winning number combinations ay 1, 16, 39, 2, 42, at 14. Muli ang winning number combinations ay 1, 16, 39, 2, 42, at 14. At may jackpot prize ito na 22,371,987 pesos and 33 centavos. Yan ang recap ng resulta ng August 6, 2026 draw ng Super Lotto 649 at Lotto 642 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Dumako naman tayo sa jackpot estimate prices. 15 million pesos para sa Mega Lotto 645, habang 188 million pesos naman sa Ultra Lotto 658. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po si Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774,
your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating pong Science and Technology News, isang species ng dolphin na itinuturing na endangered muling naispatan sa San Miguel Bay. Detalye po ihahatid ni Rose May Miranda. Muling namataan sa baybay ng San Miguel Bay sa Bicol Region ang mga tinaguriang critically endangered na Irrawaddy dolphin. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, ang pagkakakita sa mga nasabing dolphin ay matapos ng isinagawang Marine Mammal Survey ng University of the Philippines Institute of Environmental Science and Meteorology sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture, BFAR Regional Office 5 mula ika-26 ng Hulyo hanggang unang araw ng Agosto ngayong taon. Layon nila ng scientific assessment na suriin ang kalagayan ng populasyon, distribution at tirahan ng mga Irrawaddy dolphin. Unang nadiskubre ang kinaroroonan ng mga dolphin sa pamamagitan ng acoustic monitoring noong ika-27 ng Hulyo malapit sa Sipocot, Camarines Sur at noong ika-29 naman ng Hulyo nang mismong nakita ng mga researcher ang isang grupo ng humigit kumulang 9 na Irrawaddy dolphin sa pagitan ng Siroma at Tinambak sa Camarines Sur. Naitala rin noong katapusan ng Hulyo ang ikalawang grupo na may 4 na dolphin sa kaparehong lugar na nagpapatunay sa kanilang patuloy na pamamalagi sa mga nabanggit na baybayin. Ang Irrawaddy dolphin ay isa sa mga pinakananganganib na marine mammal sa Pilipinas, kung saan ang San Miguel Bay ay isa lamang sa 3 natitirang lugar sa bansa kung saan matatagpuan ang mga ito bukod sa Malampaya Sound sa Palawan at sa katubigan ng Iloilo, Guimaras, Negros Occidental. Taliwas sa ibang uri ng dolphin na lumalangoy sa malalim na karagatan, ang mga Irrawaddy dolphin ay naninirahan sa mabababaw na baybayin, look at bukana ng mga ilog, dahilan kaya higit silang vulnerable sa mga human activity tulad ng pagkakasabit sa mga lambat, vessel traffic, polusyon at pagkasira ng kanilang tirahan. Pangalagaan ang kapaligiran para sa magandang kinabukasan. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Diocesan Shrine and Parish of St. Augustine sa Baliwag, Bulacan ay dineklarang important cultural property ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Ihatid ng detaling yan ni Mika Fajardo. Idineklara ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA bilang isang important cultural property ang Diocesan Shrine and Parish of St. Augustine at ang kumbento nito sa Baliwag, Bulacan. Ayon sa NCCA, ang deklarasyon ay kumikilala hindi lamang sa architectural at historical significance ng simbahan, maging ang pangmatagalang papel nito bilang isang pamana kung saan patuloy na umuunlad ng alaala at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Bilang isang important cultural property, ang simbahan at ang kumbento nito ay kinikilala bilang mga pangmatagalang pamana ng sambayanang Pilipino na karapat-dapat sa patuloy na proteksyon at pangangasiwa. Sa ilalim ng Republic Act No. 10066, ang isang important cultural property ay tumutukoy sa cultural property na may pambihirang kahalagahang kultural, pansining at pangkasaysayan sa Pilipinas. Matatanda ang noong 2025 lamang pinagkalooban ng parokya ng Spiritual Bond of Affinity sa Basilica of San Pietro sa Pavia, Italy. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin naman pong music trivia, ngayong petsa nakuha ng The Bee Gees ang kanilang kauna-unahang #1 song sa US single chart. Ano ang kantang ito? Alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Friday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, August 7 taong 1971, nakuha ng grupong The Bee Gees ang kanilang kauna-unahang #1 song sa US singles chart sa pamamagitan ng awiting How Can You Mend a Broken Heart. Ang kanta ay sinulat ng magkapatid at dalawa sa miyembro ng grupo na sina Sir Barry at Robin Gibb. Nirelease ang How Can You Mend a Broken Heart noong May 28, 1971 sa ilalim ng Polydor Records ng UK at ng Actor Records ng US. Bahagi ang kanta ng 9th studio album o 7th internationally album ng The Bee Gees na may titulong Trafalgar. Ang How Can You Mend a Broken Heart ay ginamit din bilang bahagi ng soundtrack ng 2013 critically acclaimed black comedy crime film na American Hustle na pinagbidahan ni Christian Bale.
Bradley Cooper, Amy Adams, Jeremy Renner at Jennifer Lawrence. Ginamit din ito bilang titulo ng documentary film ni Frank Marshall noong 2020, ang The Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart? Ang How Can You Mend a Broken Heart ay unang inalok ng Bee Gees kay Andy Williams upang i-record, ngunit hindi ito natuloy ng panahon na yon. Subalit, kalaunan, gumawa rin si Williams ng kanyang bersyon ng kanta at naging bahagi ng kanyang 1971 album na You've Got a Friend. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Ngayon naman sa ating balitang kakaiba, partner, Friday na Friday, magugutom na naman tayo dahil barbecue ang pag-uusapan natin dito. Mahilig ka ba, partner, mag-barbecue pero wala kang kasama? Eh, ikaw may kasama ka na eh. Oo. Kasama naman ako. Ako meron din naman ako. Wala kang magagawa. O sinong wala? Anong mayroon ba dyan? Ayan, taas ang kamay. Baka gusto po ninyong subukan ng kakaibang serbisyo na ito na ino-offer sa Russia. Sa halagang $15 hanggang $65 o mahigit 900 pesos hanggang 4,000 pesos, maaari ka nang mag-book online ng isang tao na makakasama sa pag-iihaw, pag-inom ng beer at pakikipagkwentuhan. Ayon sa ulat mga kanyusik, dumarami ang mga nag-aalok ng ganitong serbisyo sa mga online classified platforms sa Russia. Depende sa halagang babayaran, maaaring ihanda ng inupahang barbecue buddy ang iihawing karne, magtayo ng tent at samahan ka ng buong araw. May ilan ding handang humanap ng magagandang lugar para sa barbecue bonding at bumili ng mga kailangan basta sasagutin ng kliyente ang gastusin. Ayon sa ulat, ang serbisyong ito ay iniaalok lamang sa mga kalalakihan at maliyo na isinasaad na isa lang itong paid service at walang inaasang friendship na mabubuo matapos ang serbisyo. At kung nais pang ipagpatuloy ang pagkakaroon na companion, kailangang muling magbayad ng customer. Paano yun kung yung nabigay sa'yo na parang barbecue buddy, siya din yung gusto mo kaso paid service tas walang emotional connection dapat. At saka paano kung gusto mong i-continue pero book na rin siya nung araw na yun? O yun nga. Ay, ang sad naman. Tsaka paano yung mga kababaihan kasi para ang pwede daw mag-book ay kalalakihan lang. Dapat may inclusion pati yung babae meron. Dito nga sa Pilipinas, di ba, ano bang ginagawa ng mga kababayan natin dito? Di ba, Baguio with a friend? Uso pa pala yung Baguio with a friend. Hindi ko lang alam kung may gumagawa pa nun. Kailan ba nag-trend yun? Years ago, di ba, partner? Ay, naku. Pero ang sarap ng barbecue, no? Kaya nga, pag lalo ngayong maulan, no, yung mga ganyang kakaihaw lang. Ang sarap-sarap. Ay, nako. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong Friday morning. At bago po tayo matapos ating balitaan, partner, excited ako sa katanungan. Bigyan na natin para sa programang Opinion Mo, Opinion Ko. Ang ating pong pag-uusapan, pabor ba kayo sa muling pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections at bakit? Napo, ayan na. Simulan niyo nang ibigay ang inyong mga opinion ng aming text line 0929-321-8738 at maaari kayo magpadala rin ng inyong opinion sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. At yan ang maiinit na balita ngayong araw ng Biyernes, August 7, 2026. Kami po niyo nakasama, Daryl Justin. At Darlene Olanyo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.